Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, isang gabi na naman ng pagbabalik loob, pakikinig at paglalakbay ng puso. Ngunit higit pa sa kaalaman, ang gabing pong ito ay isang paalala. Isang pagtapik sa ating mga puso na ang pinakamalungkot na kalagayan ng isang tao ay yaong lumalayo sa Allah habang siya'y laging nariyan. Ang pinakamabigat na pagtalikod ay hindi ang paglayo ng katawan kundi ang pagtalikod ng puso. Kapag napagod ka na sa mundo or kapag napagod ka sa mundo at tumalikod sa Allah, saan ka patatakbo? Wala nang mas ligtas kundi sa Kanya rin. Walang mas nakakatakot kundi ang kaluluwang nasanay sa kasalanan at nawala ang takot sa Allah. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang isang napakabigat na paksa, ang pagtalikod sa Allah. At ang maghahatid sa atin ng kaliwanagan ay walang iba kundi isa sa mga naging kaklase namin sa Al-Ma'arif, si Akh Nuruddin Mabaning. Isang kapatid na kilala sa kanyang kababaang loob, kasipagan sa pag-aaral, at walang humpay na pagsusumikap sa da'wa, maging online platforms o sa tunay na buhay. Akh Nuruddin, jazakallahu khairan wa barakallahu fik sa pagtugon mo sa aming imbitasyon ngayong gabi. Hindi po kami karapat-dapat ngunit pinili mong magbahagi. Naway gantimpalaan ka ni Allah nang walang katumbas na kabutihan. Bilang panimula ng ating programa, atin pong pakinggan ang mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran. Inaanyayahan ko po ang ating kapatid na si Saydali Batalyon upang basahin ang piling mga talata. فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Subhanallah. Ang Quran ay parang salamin ng ating kaluluwa. At kung tayo malayo na sa Kanya, ang bawat talata ay paalala na panahon na upang bumalik. Ngayong gabi, hindi lang po isang ustad ang kasama natin, kundi isang kapatid na kasabay naming dumaan sa mga hamon ng pag-aaral sa Al-Ma'arif. At ngayon ay katuwang natin sa pagpapalaganap ng Islam. Si Akh Nuruddin Mabaning ay hindi lamang guro sa salita kundi sa gawa. Ang kanyang da'wa ay buhay sapagkat ito'y isinabuhay. Mula sa masigasig na pag-aaral hanggang sa pagtuturo sa mga online platforms at personal na mga talakayan. Kaya't mga kapatid, ilaan natin ang ating puso at pandinig at hayaan nating tumimo sa atin ang mga paalala ngayong gabi. Narito na po si Akh Nuruddin Mabaning para sa kanyang paksa, ang pagtalikod sa Allah. فليتفضل مشكورا مأجورا.
Opo, start na po. Aywa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paumanhin, mga kapatid, lumabas kasi yung aking account, naam, at kakabalik lang. Tayyib. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal khalqa li'ibadatihi wa amarahum bitauhidihi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ahlan wa marhaban bikum jami'an. Ayyuhal ikhwa wa ayyatuhal akhawat ala hadha liqa al-mubarak. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, una sa lahat, pagpupuri, pagpupugay, pagpapasalamat sa Allahu Jalla wa Ala sa kanyang mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin sa mundong ibabaw. Hindi lingid sa ating kaalaman na sa panahon ngayon ay tayo ngayon ay dumaranas ng kalamidad, na kung saan ang kalamidad na ito ay naging biyaya para sa ilang mga nilikha at pagsubok at parusa naman para sa mga ilang nilikha. Naam. Subalit, sa kabila ng lahat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat sa isang Muslim at sa isang mu'min, marapat sa isang taong sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, na magkaroon siya ng mga aral, magkaroon siya ng mga benepisyo na mapupulot sa mga pagsubok at mga biyaya na ito ni Allahu Jalla wa'ala. Tandaan natin, mga kapatid, na ang pagsasagawa natin ng iba't ibang uri ng kabutihan ay nagiging dahilan ng habag, pagmamahal, rahma ng Allahu Jalla wa'ala. At sa kabilang banda, ang pagsasagawa ng maasiya o ng maasiya ng mga taong nagkakamali, na mga taong hindi ganap ang kanilang pananampalataya kay Allah, ay marahil ito ay magsanhi ng galit ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga dahilan ng pagbaba ng kaparusahan, pagsubok ng Allahu Jalla wa'ala, ay dahil sa mga kasalanang ating nagagawa sa mundong ibabaw. Dahil sa ginawa ng ating mga sarili. Sinabi ng Allah sa marangal na Quran, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Ayon sa malapit nitong salin, lumilitaw ika ang kaparusahan, pagsubok sa karagatan at sa kalupaan, bima kasabat aydin nas, ay dahil sa kagagawan ng mga tao. Yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum, upang parusahan o subukin, o di kaya nang dahil sa kagagawan, o di kaya upang subukin at parusahan ng ilan sa kanila sa kanilang mga ginawa na mga pagkakasala, la'allahum yarji'un. Harinawa sila ay magbalik loob kay Allahu Jalla wa'ala. Subalit, mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
ano nga ba ang mas higit sa pagkakasala na nagagawa ng tao kaysa sa mga pagkakasalang nagagawa dito ngayon sa panahon natin na nagiging dahilan ng kalamidad na ating dinaranas. Walang iba mga kapatid kundi ang pagtalikod sa Allahu Jalla wa'ala. Subhanallah. Mga kapatid kong Muslim, mga mananampalataya kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala, sino pa ba ang pinakamangmang na mahihigitan niya ang isang taong tatalikod sa kanyang Panginoon na Allahu Subhanahu wa Ta'ala? Na alam naman natin na kung saan hindi niya kayang mabuhay kahit isang kisap mata lamang o di kaya kahit isang minuto lamang kung hindi dahil lamang sa kanya na Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Tunay na ang mga nilikha ni Allah ay kahit ano paman o anuman ang naabot nilang yaman, sila'y mahihirap pa rin para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at gayon din na sila'y nangangailangan pa rin sa Kanya. Naam. Ang ating dalil ay sinabi ng Allah sa Surah Fatir, aya 15 hanggang 17, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Ayon sa malapit nitong salin, o kayong sangkatauhan, kayo'y mahihirap. Ibig sabihin, kayo'y nangangailangan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang Allah ang siyang mayamang kapuri-puri. Kung gugustuhin niya, kayo'y aalisin niya at siya'y lilikha ng bagong nilikha o mga bagong papalit sa inyo at ito ay hindi mahirap para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabi pa nga niya sa ibang talata, Wallahul ghani wa antumul fuqara. Sa Surah Muhammad aya 38, at ang Allah ay mayaman at kayo'y mahihirap. Naam. Mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga taong mangmang na kung saan inaakala nila na kapag sila'y biniyayaan ng Allah Jalla wa'ala ng kayamanan, ng mga anak, o di kaya kalusugan, o yung mataas na posisyon, pwesto, kapangyarihan, ay inaakala nila na sila ay hindi na mangangailangan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bagang sinasabi nilang hindi na nila kailangan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit, ang katotohanan hindi po kahit sino paman ang maabot ang lahat ng antas na ito, ang anumang kayamanan na ito, ang mga anak, mga mabuting kalusugan, katiyakan na siya pa rin ay nangangailangan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit hindi talaga natin maiiwasan na may mga taong ganito. Ang Allah ay nagsabi sa Suratul Isra, wa idha an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibihi wa idha massahu syarru kana ya'usa. Ayon sa malapit nitong salin, at kapag aming iginawad sa tao, ibig sabihin sa kanilang mga sumusuway, ang aming biyaya, siya ay lumalayo at kanyang inihihiwalay ang kanyang sarili. At kapag ang kasamaan ay dumapo sa kanya, siya ay lubhang nanlulumo. Subhanallah, subhanallah. So, itong ating sinasabi ngayon mga kapatid, ay ito ang unang dahilan. Kabilang sa mga dahilan kung bakit tumatalikod ang isang tao sa kanyang Panginoon, kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang dahil sa inaakala niya, ay hindi na niya kakailanganin pa si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat nasa kanya na ang karangyaan ng buhay, ang masaganang pamumuhay, ang mga maraming mga anak, at ang mataas na posisyon. Subhanallah, subhanallah. So ito ay kabilang sa kadahilanan mula sa mga dahilan ng pagtalikod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kung saan
na ang mga taong ito ay kanilang nakakalimutan ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at kanilang nakakalimutan na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbiyaya sa kanila ng mga kayamanan o biyayang ibinigay niya sa kanila. Subhanallah, subhanallah. So ito po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay kabilang sa pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ikalawa, sa mga dahilan ng pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkakaroon natin ng kaalaman. Subhanallah. Ngunit, subhanallah, kung atin iisipin na dapat pa nga tayo ay magpasalamat kasi nagkaroon tayo ng kaalaman. Subalit nakakapagtaka ng ito pa yung nagiging dahilan ng pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala, imbis na siya ay magpasalamat at mas lalong sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ng dahil sa kaalaman na ito. Naam, totoo po ito mga kapatid, na kung saan nawa ay iilayo tayo ni Allah dito at ang ating mga sarili na may mga tao na napagkakalooban sila ng kaalaman, ito man ay pang makamundong bagay o di kaya sa relihiyong Islam, subalit ito pa ika ang nagiging dahilan ng paglayo at pagtalikod nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito'y hindi nalingid sa ating kaalaman. Mismo sa Quran, marangal na Quran ay ikinuwento niya ang isa sa mga taong tumalikod sa Allah ng dahil sa bagay na ito o di kaya ng dahil sa kaalaman. Naam. Ito ay ikinuwento niya sa Suratul A'raf, aya ika-175 hanggang 176. Sinabi ng Allah, watlu alaihim naba'al ladhi atainahu ayatina fansalaka minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dhalika mathalul qaumil ladhina kadzabu bi ayatina. Faqsusil qasasa la'allakum yatafakkarun. O la'allahum yatafakkarun. Sabi ng Allah yung sa malapit nitong salin, at bigkasin mo sa kanila o Muhammad ang kasaysayan ng aming pinagkalooban ng kaalaman hinggil sa aming mga ayat o aming mga kapahayagan. Subalit kanyang inilayo ang kanyang sarili mula sa mga ito. Ibig sabihin, inilayo niya ang kanyang sarili mula sa mga ni'mat na ito ni Allah, sa kaalaman na ito, kaya siya ay sinundan ng syaitan. Kaya siya ay nabilang o napabilang sa mga taong nangagligaw o naligaw. At kung aming naisin ika, sabi ng Allah, katiyakan siya ay maaari naming pinarangalan. Ibig sabihin nun, itinaas ang antas sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Kasi di ba sinabi ng Allah, irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayun sa malapit nitong salin, itinataas ng Allah ang antas, sila yaong mga naniniwala, nananampalataya mula sa inyo at ang mga tao mula sa inyo na pinagkalooban ng kaalaman. So, tumataas ang antas ng mga taong pinagkalooban ng kaalaman. Subalit, itong ikinukwento sa atin ng Allah ay hindi niya naitaas ang kanyang sarili sapagkat siya mismo ay tumalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit siya ay nanguyapit sa kinang ng mundo. Ibig sabihin, naakit siya sa kinang ng mundong ito at kanyang sinunod ang kanyang sariling pagnanasa. Kaya ang kanyang kahalintulad, ika, ay isang aso. Kung ito ay iyong itataboy, kanyang inilalawit ang kanyang dila. Kung ito man ay iyong hayaang nag-iisa, siya ay humihingal pa rin. Ibig sabihin, siya ay nakalawit pa rin ang kanyang dila. Iyan ang halimbawa ng mga nagtakwil sa aming mga kapahayagan, ang sabi ng Allah, kaya ipahayag mo ang mga kasaysayan upang sakali la'allahum yatafakkarun. Sila ay makapag-isip. Ibig sabihin, bilang aral sa atin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam.
Ang isa sa mga halimbawa pa nito ay mismong si Firaun, na siya ay kabilang sa mga maaalam at kabilang siya sa sumasamba sa Allah. Pero nang dahil sa kinang ng mundo at napamahal siya rito, naakit siya dito, at pagkatapos pa nga ay sinunod niya ang kanyang sariling pagnanasa hanggang sa dumating pa nga sa punto na nag-claim na siya daw ay Panginoon. Faqala ana rabbukumul a'la. Sinabi niya sa kanila na ako ang inyong Panginoong kataas-taasan. Subhanallah. Kaya naman siya ay naligaw ng malinaw na pagkaligaw, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. So dapat marapat sa ating mga kapatid na pangalagaan natin ang ating mga kaalaman, na baka ito ang maging dahilan ng mas lalo tayong maligaw. Dapat ito ang ating maging sandata labang kay Satanas, at ito ang ating maging armas tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadha, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Naam. At pangatlong dahilan ng pagtalikod sa Allah ay ang pagkakaroon ng masamang pag-uugali. Naam. So siguro nagugulat kayo rito. Pero totoo po ito. Ang pagkakaroon ng mga masamang pag-uugali katulad ng pagiging maramot, naam, o di kaya yung hindi pagtupad sa kasunduan kay Allahu Jalla wa Ala, ay ito ay kabilang sa pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya dahilan ng pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kagaya na lamang ng naikwento rin ng Allah sa marangal na Quran, na kung saan kanyang sinabi sa Suratul Taubah, aya ika-75 hanggang 77, kanyang sinabi, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqannaka wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadli bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqa fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'adahu wa bima kanu yakdhibun. Subhanallah, subhanallah. Kanyang sinabi, ayon sa malapit nitong salin, at kabilang sa kanila ay ang ilang gumawa ng kasunduhan kay Allah subhanahu wa ta'ala, na nagsasabing, kung kami lain atana, kung kami ay kanyang pagkakalooban ng kanyang biyaya, ay katiyakan na kami ay magbibigay ng kawang gawa, at katiyakan na kami ay mapabibilang sa mga matutuwid. Kaya nang sila ay kanyang pinagkalooban ng kanyang biyaya, falamma atahum min fadli, ay bakhilu bih. Subhanallah, sila ay naging maramot sa mga biyayang ito at nagsilayo ng may pagtutol. Kaya sila ay kanyang pinarusahan ng pagiging munafik o ipokrito, pagkukunwari sa kanilang mga puso, hanggang sa araw ng kanilang pagharap sa kanya na Allah, sapagkat binigo o di kaya sinuway nila ang Allah sa ano pamang kanilang ipinangako sa kanya at anumang kanilang nakagawiyang pagsisinungaling. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. So ito po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na ang pagtalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagiging maramot, hindi nagbibigay sa mga biyayang ipinagkaloob ng Allah, at gayon din na ang pagsira sa mga kasunduang binuon niya sa harap o di kaya ipinangako niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ika-apat na dahilan na kung saan ito ang dahilan ng pagtalikod sa Allah ay ang pag-una sa kagustuhan ng sarili kaysa sa kagustuhan ng Sharia o ng batas ng Islam. Ibig sabihin, kapag sumasang-ayon ng kagustuhan ng kanilang sarili sa Sharia, ay subhanallah, kanila itong isinasagawa, at kapag naman sumasalungat o di kaya hindi sang-ayon ang Sharia sa kanilang kagustuhan, ay tatalikod sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatalikod sila sa Sharia, sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos kanilang susundin ang kagustuhan ng kanilang mga sarili. Subhanallah, subhanallah. At ang ating patunay ay ang sinabi ng Allah sa marangal na Quran sa Suratul Nisa, aya ika-6,
Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitan ay yudillahum dalalan ba'ida. Subhanallah. Ayun sa malapit nitong salin, hindi mo ba nakikita yaong mga mapagkunwari? Nagaangkin sila ay naniniwala sa anumang ipinahayag sa iyo o Muhammad at sa anumang ipinahayag ng nauna sa iyo. Ngunit sa kabila nito, subhanallah, ay nagnanais na isang guni. Sila ay nagnanais na isang guni pa ito o di kaya ipatupad pa ito sa batas ng mga taghut o sa mga hindi mananampalataya. Subhanallah. Samantalang sila ay napag-utusan na huwag silang maniwala sa mga taghut. Di ba ang mga taghut ito yung asyaitan, wal-awthan, wa kullu man ubida min dunillah. Ang syaitan at ang mga Diyos-Diyosan o mga ribulto at ang lahat ng sinasamba na kung saan siya ay nalulugod sa pagsamba sa kanya ng mga tao. Subhanallah. At sa mga hindi mananampalataya. Kaya naman sabi, wa yuridu syaitan ay yudillahum dalalan ba'ida. At ang Satanas ika ay naghahangad na sila ay kanyang mailigaw mula sa tuwid na landas ng napakalayong pagkaligaw. Subhanallah, subhanallah. Mga alipin ng Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ganitong uri ng pagtalikod sa Allah ay labis-labis na nakakapangilabot at labis-labis na nakakatakot. Ang pagsunod natin sa sarili nating pagnanasa at pagkatapos lumalayo tayo sa batas at sa syariah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroon iba't ibang uri ng pagtalikod. Ang ating tinalakay kanina ay ang mga dahilan ng pagtalikod. Ang pagkakaroon ng kaalaman, kung saan ay siya ay lumayo dito, ang kayamanan at ang kasunduhan at ang pagiging maramot at ang iba pa nating nasabi, yan ang mga dahilan ng pagtalikod. Subalit ano naman ang uri o di kaya mga antas, mga uri, akasam ng pagtalikod. Ang mga uri nito, una ay ang pagtalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng dila at ng puso. Subhanallah. Na kung saan ito ang kalagayan ng mga kafir at yung mga walang pananampalataya. Na kung saan ang kanilang mga dila at ang kanilang mga puso ay tumalikod ng 100% sa Allah subhanahu wa ta'ala. At katiyakan na sila ay mahuhulog sa impyernong apoy, khalidina fiha abada. Na kung saan sila ay mananalagi dito, mamamalagi rito ng panghabang buhay. Subhanallah. Ikalawa, na uri ng pagtalikod ay ang pagtalikod sa Allah Jalla wa Ala sa pamamagitan ng puso at pagsang-ayon naman o pagsunod sa pamamagitan ng dila. Ito naman yung kalagayan ng mga munafik, di ba? Na kung saan sinasabi ng dila nila, ika na sila ay naniniwala sa Allah Jalla wa Ala, subalit ang kanilang mga puso ay sumasang-ayon dito. Naam, idharul iman wa ikhfa'u an-nifaq. Pagpapakita ng pananampalataya sa panlabas na anyo, subalit sa kalooban sila ay sumusuway sa iman. Sumusuway sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah ay nagsabi sa suratul Ma'idah, ayah 41, alladhina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Ayon sa malapit nitong salin, sila na nagsasabing kami ay naniwala mula sa kanilang mga bibig, na'am bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Subalit ang kanilang mga puso ay hindi naniniwala dito. So tandaan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong dalawang una natin nasabi ay lahat ito ay uri ng pagtalikod sa Allah, sapagkat ang iman o pananampalataya kay Allah ay nabubuo sa tatlo. Una ay ang nutukun bil lisan. Ulitin natin, ang paniniwala o pananampalataya kay Allahu Jalla wa Ala ay nabubuo sa tatlo. Una ay ang nutukun bil lisan, ang pagsambit, pagbigkas ng sa pamamagitan ng dila o ng bibig. Now, ibig sabihin sinasambit mo ang shahada o di kaya ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Ikalawa, wa tasdiqun bil qalb, ang paniniwala, pagpapatotoo ng puso. Ibig sabihin, ang sinasambit ng dila ay pinaniniwalaan ng puso. Ang pangatlo ang wal amalu bil jawarih, ang pagsasagawa ng mga pagsamba na iniuutos ng paniniwala kay Allah, naam, sa pamamagitan ng ating mga katawan. Susundin natin ito. Ibig sabihin, kung ano ang pinaniniwalaan ng ating mga puso na sinasambit ng ating mga dila, dapat ito ay aaksyonan ng ating mga katawan. Ang iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ang iman ika ay tumataas ito sa pamamagitan ng pagsunod at bumababa naman ito sa pamamagitan ng mga kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At wahakada mga kapatid, pangatlo ika na pangatlong uri ng pagtalikod ay ang pagtalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala, naam, sa pamamagitan ng tawag dito, sa pamamagitan ng ating, sabihin Tagalog nito, Asif Ekwan, pagtanggap, ayun. Pagtanggap natin sa ibang syariah, naam, tapos pagtanggi naman natin sa ibang syariah. Tinatanggap natin ang ilang utos o batas, tapos sinusuway naman natin ang ilan sa mga utos o batas ng relihiyong Islam. Subhanallah. So ito ay uri ng pagtalikod sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito ay hindi marahil. Sinabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Ayon sa malapit nitong salin, sabi ng Allah, o kayong mga nananampalataya, hawakan ninyo o kayo ay pumasok sa relihiyong Islam ng kafa, ng buo. Ang tinutukoy doon na pagpasok ay buo. Walang exempted, walang exemption, walang nakalabas, walang nakauslit. Bagkus ang lahat ng batas ng Quran na nakapaloob dito, kailangan sundin, at lahat naman ang ipinagbawal dito, kailangan sundin. Sapagkat kapag ikaw ay pumili lamang dito, ay nabilang ka o mapapabilang ka sa mga tumatalikod. Ang sabi ng Allah sa marangal na Quran sa Suratul Baqarah, aya 85, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u may yaf'al dhalik fama jazaa'u may yaf'al dhalika minkum illa khiz fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Naam. Big sabihin sa malapit nitong salin, kung gayon, kayo ba ika ay naniniwala sa ilang bahagi ng aklat at di naman kayo naniniwala sa ilang bahagi nito? Kaya ano nga ba ang dapat na maging kabayaran ng sino man sa inyo na ginagawa ang ganung bagay, maliban ang kahihiyan sa buhay dito sa mundong ibabaw. Subhanallah. At sa araw ika ng pagkabuhay na muli, sila ay haharap o ihaharap sa napakatinding kaparusahan at walang hindi nababatid ang Allah sa kung ano man ang inyong mga ginagawa. Subhanallah, subhanallah. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi marapat sa atin na tayo ay pumili lamang ng alin sa mga ayat o di kaya mga batas ng relihiyong Islam ang ating susundin, at ang ilan naman dito, ang iba naman dito ay ating tatanggihan. Kung ano yung sumasang-ayon sa atin, yun lang. Ang hindi sasang-ayon sa atin, ayaw nating sundin. Ito ay hindi mainam o di kaya marapat na ginagawa ng isang naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa. At ang pangapat na uri, ang pagtalikod sa sinumang nagpapaalala sa kanya. At tungkol sa relihiyong Islam. Yung pagtalikod mo sa sino mang nagbibigay sa iyo ng advice tungkol kay Allah, pagtatawbat kay Allah, at ang pagkakaroon mo ng pagkamuhi sa pakikinig sa mga payo na nagmumula sa kanya o nagmumula sa mga talata ng Quran at nagmumula sa mga ahadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito ay uri ng pagtalikod, kapatid, na kung saan kapag may taong nag-a-advise sa iyo, nagwawasiya sa iyo, sumusuway sa iyo, nagsasaway sa iyo sa paggawa mo ng kasalanan, kapatid, wag mo to gawin. Kapatid, iwasan mo ito. Kapatid, haram yan. Kapatid, bid'a yan. Kapatid, hindi ito maganda. Subalit ito ay iyong hindi pinaniniwalaan, nilalayuan mo siya, pagkatapos namumuhi ka pa sa kanya, kumbaga ayaw mo siyang pakinggan, katiyakan na ito ay kabilang sa pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ang Allah ay nagsabi
sa marangal na Quran sa Surah Az-Zumar ayah 45, wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira alladhina min dunihi idahum yastabshirun. Subhanallah. Ayon sa malapit nitong salin, at kapag kapag ang Allah mismo ang nabanggit ng mag-isa, siya lang mag-isang nabanggit, ang mga puso ng yaong mga di naniniwala o ibig sabihin sumusuway hinggil sa kabilang buhay ay tigib ng pagkayamot. Subhanallah. At kapag yaong mga kanilang mga sinasamba, bukod kay Allah ang nabanggit, ay pagmasdan sila. Idahum yastabshirun. Sila ay nagagalak. Ibig sabihin, kapag ang usapin o di kaya ang topic sa oras na magkakasama kayo ay pagbibigay ng advice tungkol kay Allah, pagwawasiya tungkol kay Allah, lalo na sa kaisahan ng Allah, sa tauhid ng Allah, sila ay nayayamot, parang ayaw na nila doon makinig, parang gusto na nila umalis. Subhanallah. Subalit kapag naman ang topic ay tungkol sa makamundong bagay, subhanallah, number one silang nakikinig dito. Number one silang nagsasalita dito. Marami silang ribat, marami silang naisasagot dito. Subalit pagpatungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala, la hawla wala quwwata illa billah. Ay para bagang gusto nila ay matapos na agad yung usapan. At personally, naka-encounter din ako dito na kapag ang usapin ay patungkol sa Allah, nagpapakabisi na lang sila sa pagsa-cellphone. Ang ilan sa kanila ay umaalis. Subalit kapag patungkol sa makamundong bagay, andyan, 100% magaling magsalita. Subhanallah, subhanallah. So naway, ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong uri ng tao, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At dapat sa atin na umiwas sa mga ganitong uri ng kaibigan na kung saan hindi sila mabigyan ng payo sa relihiyong Islam kasi kinamumuhian kanila. Tapos kapag sila ay kakausapin patungkol sa makamundong bagay, sila pa ang number one o bida sa kanilang pagkukwento, pagsasalita. Wa na'udzu billahi min dzalik, mga kapatid. Sapagkat tandaan natin, ang lugar na kung saan hindi inaalala si Allah at ang lugar na ito ay ginagawan ng kasamaan, ginagawan ng iba't ibang uri ng mga masasama, ito po ay marahil magbaba ang Allah sa kanila ng kaparusahan, at kung hindi ka aalis doon, katiyak ka madadamay ka. Madadamay ka sa kasalanan kanilang ginagawa. Ang Allah ay nagsabi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Inyong katakutan ika, ayon sa malapit nitong salin, inyong katakutan ika, fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ang isang fitna o pagsubok, kaparusahan na hindi lamang bababa sa mga zalimun, sa mga taong mapaggawa ng pang-aapi, kasalanan, mandaraya o di kaya iba't ibang uri ng kasalanan, na hindi lang ito bababa sa kanila. Sapagkat kapag nagbaba ang Allah ng parusa ay general, sakop ang lahat. Subhanallah, subhanallah. So mainam sa ating mga kapatid, naalala ko sa payo ni Sheikh Bukhari Maongko, hafidhahullahu ta'ala, na kapag ang isang lugar ay gumagawa doon ng kasalanan, ibig sabihin sila ay gumagawa doon ng mga maasiyah, dapat kang lumayo sa kanila at huwag kang lalapit hanggang sa panahon na hindi nila ito tinitigilan. Kasi marahil bumaba sa kanila ang kaparusahan at ikaw ay madadamay sa parusa na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ganyan po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Tandaan natin na ang pagtalikod sa Allah ay kasiraan sa kalupaan. Naam. Na kung saan ang mga taong tumatalikod ay makakakuha sila ng napakarami mga kaparusahan. Sila ay magka-claim. Ibig sabihin, makaka-receive sila ng iba't ibang uri ng kaparusahan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang dito ay ito ay magiging dahilan na wasakin sila mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pamayanan o lugar o bayan na kung saan ay tumalikod sa Allah maliban na ito ay winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Katulad nga ika ng panahon ng Nabi na si Lut alayhi salam, na kung saan ang mga kanyang nasyon, ang kanyang mga mamamayan ay tumalikod kay Allah, gumagawa ng mga kasalanan, sila ay winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang bayan, at ito ay binaliktad, subhanallah, ng malaikat.
Ikalawa kay Nabi Nuh alayhis salam, na kung saan ay tumalikod ang mga tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay winasak sila ni Allah sa pamamagitan ng malakas na pagbahao ng tubig. Subhanallah. At ang iba pang mga kwento. Hindi na para ikwento natin lahat, subalit aware naman tayo sa mga iba't ibang kwento na kung saan winasak sila ng Allah nang dahil sa pagtalikod nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Kabilang pa, naam, sa parusa na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong tumalikod sa Kanya, ay mismo ng Allah ay tatalikuran din niya sila. Subhanallah. Tatalikuran ng Allah ang mga taong tumalikod sa Kanya, ang mga taong lumayo sa Kanya. Pangatlo, ang kapahamakan sa kabilang buhay. Subhanallah. Magkakaroon ng matinding kapahamakan, kaparusahan sa kabilang buhay, at papasanin nila ang kanilang mga kasalanan sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah sa Surah Taha, aya ika-100 hanggang ika-101, kanyang sinabi, man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wasa lahum yawmal qiyamati himla. Ayon sa malapit nitong salin, at sino mang lumalayo mula sa rito, ibig sabihin mula sa patnubay ng Quran, katotohanan siya ay magdadala ng isang pasanin o pagkakasala sa araw ng pagkabuhay na muli. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan, at ito ay napakasama para sa kanila bilang pasanin sa araw ng pagkabuhay muli. Subhanallah. Sabihin, ang parusa sa taong tumatalikod ay matinding kaparusahan sa kabilang buhay. Kabilang pa nga sa parusa sa taong tumatalikod sa Allah ay miserableng pamumuhay sa mundo at ang pagiging bulag sa kabilang buhay. Subhanallah. Ito ang isa sa mga nakakakilabot, ang pagkakaroon ng miserableng pamumuhay sa mundo at pagkatapos bubuhayin pa sa kabilang buhay na isa siyang bulag. Sinabi ng Allah sa kaparehas na surah Taha, aya 124 hanggang 125, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Sinabi ng Allah, ngunit sino mang lumayo sa aking paalala, katotohanan. Ang dhikr dito ay ang Quran. Big sabihin, ang kapahayagan ng Allah, katotohanan, fa inna lahu ma'isyatan danka. Katotohanan ay matatamo niya ang isang masaklap na pamumuhay, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. At siya ay aming bubuhayin na isang bulag sa araw ng pagkabuhay muli. Kaya naman siya ay magsasabi nang may patanong, qala rabbi lima hasyartani a'ma. O aking Panginoon, bakit mo ako binuhay na bulag? Wa qad kuntu basira. Samantala noong ako'y nasa mundo, ako'y nakakakita. Sabi ng Allah, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Sabi ng Allah, ganyan ika nang dumating sa iyo ang aming kapahayagan, ay tinalikuran at kinalimutan mo ito. Wa kadhalika al-yawma tunsa. Kaya ngayon sa araw na ito, ikaw rin ay tatalikuran at kakalimutan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la hawla wala quwwata illa billah. Labis na nakakatakot ang ganitong uri ng kaparusahan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong tumalikod sa Kanya. Ikalima pa nga ay ang babala ng Allah sa mga taong tumalikod sa Kanya na sila'y Kanyang gagantihan o ibabalik sa kanila. Subhanallah. Ang Allah ay nagsabi sa Surah As-Sajdah, aya ika-22, Kanyang sinabi, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّي ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ أو مُسْتَقِمٌ. Subhanallah. Inna minal mujrimin muntaqimun. Naam, asif. Kanyang sinabi sa marangal na Quran, at sino ba ang mapaggawa ng kamalian ng higit kaysa sa isang pinaalalahanan sa mga ayat, ibig sabihin sa mga babala at mga aral ng kanyang Panginoon, ngunit pagkaraan ay lumayo mula rito,
katiyakan aming ilalapat ang kaukulang parusa para sa mga mapaggawa ng kabuktutan. Subhanallah. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gagantihan niya ang mga taong tumalikod sa kanya dito sa mundong ibabaw. Subhanallah, subhanallah. So ito po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung saan ang mga uri ng pagtalikod na ito na may halong matinding kaparusaan sa sino mang tao makakagawa nito, ay labis-labis na ito ay dapat nating pag-ingatan o di kaya nakakapanlumo ng ating mga puso, at ito ay ating ingatan na tayo ay mapabilang sa mga ganitong uri ng tao. Naam. At bilang sa huli ng ating pagtalakay, naam, ay magbanggit tayo sa siguro hanggang dalawa na kung paano nga ba tayo babalik sa Allah at paano tayo haharap sa Kanya upang siya ay hindi matalikuran. Subhanallah. So una rito ay kilalanin natin ang Allah, mga kapatid. Itong number 1, ang kilalanin natin ang Allah at ating isa-isip kung paano siya kadakila at kung gaano siya makapangyarihan. Dahil napakarami po sa mga tao na hindi nila ito nalalaman, na kung saan naging dahilan ito ng kanilang pagtalikod sa Allah. Subhanallah. Ang hindi pagkakakilala sa Allah at kung gaano kadakila at makapangyarihan ng Allah ay dahilan ito ng pagtalikod sa Allah. Kaya naman, dapat kilalanin natin si Allah, isa-isip natin kung gaano siya kadakila at gaano siya makapangyarihan. Ang Allah ay nagsabi sa Surah Az-Zumar, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَتَّى قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ. Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Masyado akong nagigi-emosyon dun sa ayat. Subhanallah. Sinabi ng Allah ayon sa malapit nitong salin, at sila ay hindi nagbigay ng pagpapahalaga o pagdakila sa Allah ng kaukulang pagpapahalaga. O di kayong pagdakilang nararapat lamang ilaan para sa Kanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ang buong kalupaan ika ay Kanyang dadakutin sa araw ng pagkabuhay na muli, at ang mga kalangitan ay was-samawat matwiyatun biyamini. Subhanallah, subhanallah. Nakakatakot ito eh. Ang mga kalangitan ay lulukutin ng Kanyang kanang kamay. Subhanallah. So kung imagine natin mga kapatid, nakakatakot. Subhanallah. Luwalhati sa Kanya at sadyang mataas ang anumang itinatambal sa Kanya na Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang una mga kapatid, na para tayo ay makapagbalik loob sa Allah at maiwasan natin ang pagtalikod sa Kanya, ay kilalanin natin ang Kanyang pagiging isa, o di kaya kilalanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa, at ito ang huli, ay ating isa-isip palagi na tayo'y nangangailangan sa Allah kahit anuman ang narating ng ating kaalaman, kahit anuman ang narating ng ating buhay, nagkaroon tayo ng malaking kayamanan, naam, nawala tayo sa kahirapan, o di kaya kahit gaano tayo katalino, at kung ano pa man, katiyakan na lahat ng ito ay wala pa rin. Sapagkat kahit anong narating natin, dapat isipin natin na tayo nangangailangan pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan siya ang sumasalo. Naam. Siya ang sumasagot at sumasalo sa lahat ng ating problema at pangangailangan. Ganyan po. Ganyan po dapat tayo nagma-mindset o nag-iisip bilang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng Allah, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Ayon sa malapit nitong salin sa Surah At-Tariq, ayaw 5 hanggang 7, kaya hayaang pag-isipan ng tao mula sa anong bagay siya nilikha. So ganito, isipin natin ito na tayo ay mababa sapagkat tayo ay nilikha lamang ng Allah. Siya ay nilikha mula sa isang tubig similya na dumadaloy. Subhanallah. Yan isipin natin, ganyan tayo kababang uri ng tao na lumalabas mula sa pagitan ng kanyang gulugod at ng mga tadyang. Sa madaling salita, isipin natin na tayo pa rin ay napakababang uri ng tao. Kahit gaano kataas ang
ating naabot sa buhay. So bilang pangbuod sa dalawang ito mga kapatid, na kung saan para mas maintindihan natin, di ba't sinabi ng Allah sa Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ang dalawang ayat na ito sa Suratul Ikhlas ay siya ang paraan o di kaya daan para mas lalo tayong mapalapit sa Allah at mapalayo tayo sa pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa yu'rafu Allahu bil ahadiyya was samadiyya. Sapagkat dito, naam, sa Suratul Ikhlas, nalalaman ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili, pagiging Panginoon, pagiging Diyos at mga pangalan at katangian, at gayon din ng kanyang pagiging samadiyya, ang tanging pinangangailanganan. Ibig sabihin, ang Allah ay walang kahit na anong kailangan mula sa kanyang mga anumang nilikha, mga tao, jin, mga hayop, mga malaika. Subalit ang lahat ng ito na mga kanyang nilikha, lahat sila nangangailangan kay Allah. Naam, mula noon hanggang ngayon at magpakailanman mangangailangan pa rin sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po. Yun ang buod ng ating pagpapaliwanag doon sa dalawang paraan upang tayo ay mailayo sa pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Makilala natin ang kaisahan ng Allah ng tama at dalisay na pagkilala, at pangalawa, maisip at maramdaman natin, mapaniwalaan natin at maisagawa natin na siya lamang ang kailangan natin sa ating buhay. Nangangailangan tayo sa Kanya at siya ay walang pangangailangan sa atin na kahit na ano pa mang mga bagay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So siguro medyo napahaba na mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na nakapulutan natin ng aral ang maikling pagtalakay na ito, at nawa ay magtagumpay tayo sa ating mga mabubuting layunin dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qulna wa sami'na wa an yarzuqana 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Napakaraming aral na napulot natin ngayong gabi. Ang ilan ay tahimik na pumukaw sa puso, at ang iba ay tila palakol na pumutol sa tanikala ng ating pagkakalayo kay Allah. Mga kapatid, alam po natin ang ating panauhin, ang ating tagapagsalita ay hindi po tumatanggap ng mga katanungan. Ang mas mainam po gawin natin, since hindi tumatanggap ng katanungan ng ating panauhin, itago po natin ang mga katanungan natin. Itago po muna natin at hayaan nating i-reserve ito para bukas, dahil po ang ating panauhin bukas, tagapagsalita bukas, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, 9 o'clock ng gabi po ay si Ustad Sheikh Nadir Oquendo po. So sa kanya po natin ibigay ang ating mga katanungan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, alhamdulillah, habang ang gabi ay lumalalim, marahil marami sa atin ang nakaramdam ng matinding kirot sa puso. Ang kirot ng pagkakalimot sa Allah, ang panghihinayang na sana noon pa tayo bumalik, at ang paalala na ang tunay na kapayapaan ay nasa piling lamang niya, nasa piling ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inanyahan ko po si Akh Nuruddin Mabaning upang pangunahan tayo sa Kafaratul Majlis at magbigay ng kanyang panghuling paalala bago tayo magwakas. Aywa, jazakallahu khairal jaza, Amirun al-Fadil, wa hayyakumullahu jami'an. Bilang panghuli, ako'y humihingi ng paumanhin kung medyo utal-utal kasi sa panahon ngayon ay medyo inuubo at sinisipon tayo, naam. At hindi maganda ang ating pakiramdam, alhamdulillah ala kulli hal. Subalit, alhamdulillah ay nakapagbigay pa rin tayo ng konting oras, alhamdulillah. At hinihiling ko sa Allah para sa ating lahat na nawa ay ibilang niya itong pagkikita-kita natin, pagsasama-sama natin sa isang Google Meet, na ibilang niya ito sa timbangan ng ating mga mabubuting gawain sa kabilang buhay. Allahumma amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hanggang dito na lamang po.
pangalagaan nawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga kinaroroonan kasama ng inyong mga pamilya. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naway igawad po sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang agarang lunas sa inyong karamdaman, Norodin Mabaning. Mga kapatid, sa mga salitang ating narinig ngayong gabi, tila may tinig na nagsusumamo mula sa ating mga puso. Tama na. Panahon na para bumalik sa Kanya. Ang pagtalikod sa Allah ay hindi laging dramatiko. Minsan tahimik ito, dahan-dahan. Unti-unting hindi na nagsasala. Unting-unting hindi na nag-iistighfar. Unti-unting nawawala ang takot hanggang tuluyang mawala ang liwanag. Pero habang tayo'y humihinga pa, habang gabi tahimik pa, habang may mga tulad ni Norodin na nagbabalik ng ating puso sa din, may pag-asa pa. Ako po ang inyong kapatid na nagsasabing ang puso na lumayo kay Allah ay gaya ng bangkang walang layag. Ligaw, wasak, at laging nasa bingit ng pagkalunod. Hindi kailanman huli ang bumalik sa Allah, pero may oras na huli na ang lahat. Kung ang dunya ang pipiliin mo ngayon, huwag mong aasahan o huwag mong asahan na sa araw ng paghuhukom ay kilala mo pa ang sarili mong kaluluwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli, maraming salamat kay Norodin Mabaning at sa inyong lahat na kasama namin ngayong gabi. Hanggang sa muli mga kapatid, sa susunod na muhadara, sa susunod na pag-iyak ng puso at susunod at na paalala ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magandang gabi, magandang hapon po dyan sa Saudi Arabia. Naway ang lahat pangalagaan ni Allah at ligtas sa anumang sakuna. Muli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.